dagat. Ang mga kapatiran sa Amerika at sa Canada, patuloy ang ating pasalamat sa kanila sa kanilang pagsuporta sa ating pong programa at sa ating radio ministry dito sa The Lighthouse via MXLR. Ang ating pong topic ngayon ay panibago po, no? Kahapon kasi na-announce Brother Alfred na itutuloy sana natin yung ating series of lessons on Islam, no? Subalit naisip ko sapat na yung unang lesson at i-reserve po natin ang ibang mga paksa tungkol sa Islam sa ating pong gagawing online lectureship. At ngayon po ay ninais natin na magpasimula ng series of lessons doon sa pinanggagalingan ng sound doctrine. No, kasi ang ating segment ay pinamagatang sound doctrine. At sino nga ba ang pinanggagalingan ng sound doctrine? Ang Panginoong Diyos. So ngayong umaga, ating pong umpisahan ang series of lessons na pinamagatan ko po na The Life and Ministry of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus, ang pinanggagalingan ng sound doctrine. Kaya dapat lamang na ating pag-aralan ang patungkol sa Kanya, sa Kanyang talambuhay, at ang Kanyang ministry. Ano ang ating mga mauunawaan na mahalagang lessons mula sa Kanyang buhay at mula sa Kanyang mga pangangaral. Magsimula po tayo sa Kanyang kapanganakan at sa Kanyang kabataan. Although, mahalaga din namang banggitin mga kapatid at mga kaibigan, na bago po siya ipinanganak, ay naroroon na po siya. Huwag po natin kalimutan yon. At ito nga ang isang reason na masasabi natin na ang Panginoong Jesus ay hindi po tao lamang. Sapagat bago po siya naging tao, ay naroroon na po siya. Gusto ko pong isipin ninyo yon habang pinag-aralan po natin ang series of lessons na ito. Di nga John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. And He is known to be the only Son, the begotten Son of the Father, ang Panginoong Jesus. Sabi nga niya, before Abraham was I am. Pag pinag-aralan po natin ang whole Bible context, maunawaan natin nandun ng Panginoong Jesus sa simula pa lamang at bago pa ang simula, ay naroroon na ang Panginoong Jesus. So ang ating pong series of lessons ay tatalakay lamang, well, not lamang, pero ang ating pong pinaka-point of view ay ang life and ministry ng Panginoong Jesus nung siya po ay narito sa lupa. Kaya magsimula tayo sa Kanyang kapanganakan, sa Kanyang kabataan, kung ano ang mahalaga pong lessons na ating pong maunawaan at kailangan nating maintindihan, maibahagi, at maipamuhay bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. So, una, ang kanya pong henerasyon, ang genealogy, I should say. No? Maunawaan natin na ang genealogy ng ating Panginoong Jesus sa Tagalog ay talaan buhay. No? Kakaiba, malalim pagkakatagalog pala ng genealogy. At kakaiba ang genealogy ng Panginoong Jesus. Sa sulat ni Matthew, no, siya po ay nagsimula kay Abraham. No? Sumula doon sa luma, ay pababa siya hanggang sa kay Jose, na naging asawa ni Maria, na kinilalang father or ama ng Panginoong Jesus, foster father we should say, no? Sapagat hindi naman talaga siya galing kay Jose, kundi siya nga ay sa espiritu, at si Maria ang naging ina ng Panginoon. Okay? Sa kay Lucas naman ay kakaiba ang genealogy na kanya pong ginawa, kasi baliktad, no? Kung si Matthew ay nagsimula kay Abraham papunta kay Jose, si Lucas ay baliktad mula kay Jose, no? At pinalo up niya hanggang doon kay Adan. Yon, no? Hanggang doon kay Adan ang kanyang ginawa. At dahil ang Diyos ang gumawa kay Adan, kaya hanggang doon sa Panginoong Diyos ang genealogy na ginawa naman ni
Lucas. So yan ang kaibahan, no? At ang record po, mababasa natin, no? Ang ating babasahin mamaya kaunti ay patungkol sa Panginoong Jesus, sa record na mayroon siya. Okay, mayroon akong kaunting technical problem. Sandali lamang po ito. Masusolve ko ito agad. Ayan. So, sinasabi po natin, umpisan natin ang pagbabasa ng pangyayari sa Lucas chapter 1, verse 26 to 38. At nataon po na English itong aking versions, no? Kaya verse 26, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Si Juan Bautista, ang forerunner o tagapaghanda ng daan ng Panginoong Jesus, ay binanggit din naman bago ang pagdating ng Panginoong Jesus. Sa ating pong binasa ay mayroong binanggit na ika-6 na buwan, in 6th month, na nagpakita si Angel Gabriel kay Birhen na Maria. Sinabihan naman ng Anghel Gabriel si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, na manganganak yung kanyang asawang si Elizabeth na isa pong baog. At ang ipinanganak po nila ay ang tinawag po natin na Juan Bautista ang naging tagapaghanda ng daan ng ating Panginoong Hesus. Si Juan Bautista, ayon po sa Marcos 1:6-8, si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamilyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at tumalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. So yun po ang patungkol kay Juan Bautista naman na dumating bago pa ang Panginoong Jesus. At kung maibalik po natin doon po sa pag-uusap ng Anghel at ni Birhen Maria, nung masabi sa kanya na siya nga ay manganganak. At sa mga panahon na yon ay tinatawag siyang Birhen. Totoong siya po ay nagalumihanan. Sabi po ng Lucas 1:29. At sabi rin niya sa 34, paanong mangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ibig kong sabihin ay wala pa siyang relasyon kanino man pisikal sa isang lalaki. O nga po, siya po ay nakipagkasundo na kay Jose
na sila ay magiging mag-asawa, subalit hindi pa po sila nagkakatabi. Kaya laking gulat po niya, no, na sinabihan siya ng anghel na siya ay manganganak, no, ng isang lalaki. At si Maria nga po pala ay kamag-anak din naman ni Elizabeth na asawa ni Zacarias na mga magulang ni Juan Bautista. At nangahulugan po ito na si Juan Bautista at ang Panginoong Jesus ay magkamag-anak din naman. At kung ating unawain, mga 6 na buwan lamang po ang tanda ni Juan Bautista sa Panginoong Jesus, sapagkat nung dalawin ng Anghel Gabriel, si Elizabeth ay sinabihan na mga anak siya. 6 months after ay sinabihan din naman itong si Birheng Maria na siya rin naman ay manganganak. So yun po ang pinaka-background po natin. Yan po ang pag-uusap ng Anghel at ni Maria, at isa pong napakalagang lesson ang ating matutunan dito po kay Maria. Sabi ko ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos nasabihan niya po siya na siya ay manganganak, at nagulat niya po siya. At sabi nga wala siyang nakikilalang lalaki. Subalit ang sagot niya ay, let it be, Lord. Let it be. Let it be. Baka mayroon pa awitin na ito. Hindi po sila, mga Beatles ba umawit noon? Hindi po sila ang unang umawit po noon o nagsabi po noon, kundi si Birheng Maria. Well, later on, maunawa natin ang Panginoong Jesus ay ganun din ang kanyang prinsipyo. Noong siya nga ay ipapako na doon sa cross, sinasabi niyang kung pwede lamang ay ilampas ang saro sa kanya, subalit ang kalooban niya, kalooban ng Ama, ang siyang matupad at hindi ang sa kanya. So, ito ang matututunan po natin kay Birheng Maria. Ang siyang unang nagsalita, nagsabi ng let it be. Matupad ang kalooban ng Diyos sa kanya. At ang lesson po dito sa ating tinatalakay patungkol kay Maria, no, ay ang kaibahan ng mga tao. Kaibahan natin sa kanya kung minsan, no, marami po sa atin ang hindi po isinusuko ang buhay sa Panginoong Jesus. Hindi pa natin masabi ang katulad ng sinabi ni Birheng Maria na matupad o mangyari ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, napakaliwanag ang mga utos sa Biblia kung anong dapat gawin ng tao upang maging kalugod-lugod sa Diyos, no? Upang maligtas. No? Subalit hindi po tayo sumasagot ng let it be. Hindi natin sinasabi ng kalooban mo ang masunod, Panginoon. Tayo mga tao ay may sariling mga kagustuhan pa na ipinipilit natin. No? Kahit na kung minsan ay kakaiba doon sa nasusulat, doon po sa doktrina, katuruan ng Panginoong Jesus, ay ipinipilit po natin. Si Birheng Maria ay hindi po ganoon. Ang mga masunurin po na katulad ni Birheng Maria, ang magtatamo ng kaligtasan, katulad ng sinabi ng Hebreo 5:5-8, bagamat siya'y anak, tumutukoy sa Panginoong Jesus, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya mapaging sakdal, ay siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Kita niyo po yun, no? Yung mga nagsisitalima, sila ang magkakaroon ng walang hanggang kaligtasan. At ganoon din sa Matthew 7:21-22, ating maunawaan na sinasabi ng Panginoong Jesus mismo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya napakalaga po ang pagsunod, no? Ang pagtalima, obedience sa kalooban ng Panginoong Diyos o sa sound doctrine na ating pong mababasa sa banal na aklat. Pinatunayan ito ni Maria at ganoon din naman ang Panginoong Jesus at iba pang mga tao ng Diyos.
Ngayon, ang panganak po ni Birheng Maria ay pinaalam din naman kay Jose. No? Ang kausap, ang lalaki na kung saan ay nakipagkasundo si Maria na magiging asawa niya. Okay? Mababasa po ito sa Matthew 1:18-25. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. So ito po ang pangungusap naman ng isang anghel, no, kay Jose, upang ipaunawa sa kanya kung ano ang nararapat, ano ang dinadala ni Maria, sapagkat nung malaman nga niya, no, na nagdadalang tao na si Maria, ay isip-isip niya sekreto na lamang na iiwanan siya. Verse 24, then Joseph, being arose from his sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and they called his name Jesus. At sa paggising ni Jose, sa kanyang pagkakatulog, at sa kanyang pagkakatulog, kinausap siya ng anghel patungkol sa nararapat niyang gawin patungkol kay Maria. Sinunod din po niya, no, ang sinabi ng anghel sa kanya. Natanggapin niya si Maria sapagkat ang dinadala ni Maria ay sa Diyos, sa Espiritu. Ayan, no? At napansin po ninyo sa verse 25, meron po tayong gustong i-brought out dito. Sabi po roon, and did not know her till she had brought forth her firstborn son. Ito po yung normal na ginagawa ng mag-asawa upang sila ay magkaanak sana, no? Pero ang sabi po ng verse 25, hindi po ginawa ni Jose ito. Hindi po yung tinabihan si Maria hanggang sa ipanganak ni Maria ang kanyang panganay. At yun pong isang salita pa na panganay ay magbibigay po sa atin ng idea rin na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang siya ang naging anak ni Maria. Ang relasyon ni Jose kay Maria ay naging normal pagkatapos maipanganak ang panganay, ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi po ng talata, hindi niya kinilala, he did not know her till she had brought forth her firstborn son. Kaya mamaya po ay babasahin natin ang isang talata na kung saan ay sinasabing sina Maria at Jose ay meron pang ibang mga anak. At ang Panginoong Hesus ay hindi lamang ang tanging anak nila ni Jose at ni Maria. Well, specifically ni Maria. Ginawa ni Jose ang pagsunod sa sinabi ng anghel. At katulad ng kanyang unang plano, hindi niya papahiyain si Maria. Sakali man ay sabi niya ay palihim na lamang niya ito iiwanan. Sabi nga niya, hiwalayan ko na lamang ng lihim si Maria. At bakit nga ganito ang naisip ng Joseng ito? Siya nga po ay sabi ng talata, palibhasa'y lalaking may matuwid. Mayroon po sanang karapatan si Jose. Kung ito nga ay gawa ng tao, ang kanyang pagdadalang tao, kanyang pagbubuntis, ay isa po itong pagtaksil, no, sa kanyang kausap, kasundo na si Jose. Ayon po sa batas ng lumang tipan, Deuteronomio 22:20-28 o Leviticus 20:10, at ang prinsipyo ay mababasa din sa 1:8:5, pinagbabawal po ang ganoong sitwasyon, no? Kamatayan ang parusa actually ng sino mang magtataksil sa kanyang kausap o kasundo na magiging asawa. Subalit si Jose ay matuwid, bagamat meron siyang karapatan, sana na gawin yon o hingin yon ang kaparusahan ni Maria,
hindi po niya binalak yon, hindi po niya iniisip yon. Sa halip, lihim na lamang niyang iiwanan. At nagpakita sa kanyang anghel, kaya lubos po niyang naunawaan ang mga pangyayari. By the way, nais po nating maging matuwid, gayahin po natin itong si Jose. No? Ang matuwid na tao na katulad niya ay mayroong matatawag na tinubungan ng Espiritu. Na ayon sa Galatia 5:22 hanggang 23, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Alam po ni Jose na hindi niya nararapat na gantihan ng masama ang masama at ipagkaloob sa Diyos ang pagkakataon, no? Na gumawa ng tama para sa mga tao na katulad niya. At dahil doon nga ay tinaguri ang matuwid itong si Jose. Sino man po sa atin ang nais maging matuwid, pwede po natin gayahin si Jose, mga kapatid at mga kaibigan. At ngayon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang ipapanganak na sanggol, yun po sa hula na Isaias 9, 6, Isaias 7:14, no, ay isang lalaki, papanganak ng isang birhen. At sa Matthew 1:21 ang sabi, siya ay manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Opo, ang pangalan niyang Jesus ay nangulugan ng Jehovah is salvation, mula po doon sa Hebrew rendering ng pangalang Jesus na Yeshua. Dahilan ay sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan. At dadako po tayo sa kanya pong kapanganakan. Luke chapter 2 verse 1-7 ay ang record. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. At alam po natin ang kasaysayang ito. Marami po sa atin na lumaki sa Pilipinas ay alam natin ang tradisyon patungkol sa panganak ng ating Panginoong Hesus. Taon-taon ay sinusubukan pong i-celebrate, alalahanin ng ating mga kaibigan. At dito po sa record na mayroon tayo ngayon sa ating pag-aaral ay mapapansin po natin ang kaunting mga kaibahan doon sa record at doon sa selebrasyon o observance ng ating mga kaibigan patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Well, ang lugar kung saan siya ipapanganak ay nasa hula na po. Ayon sa Mikias 5:2-3, sa Bethlehem po siya ipapanganak. Kaya sabi nga, ang Panginoong Hesus ang tanging ipinanganak na bago pa siya ipinanganak ay nasusulat na yung kanya pong biography. Alam na kung saan siya ipapanganak. Alam na anong mangyayari sa kanya pagkatapos na siya ay panganak. No? At kung saan siya pupunta pagkatapos noon. At anong mangyayari sa kanyang pupuntahan, etc. etc. Hanggang doon sa kanyang kamatayan ay nasusulat na po sa lumang tipan. At yan nga po isang patunay, mga kapatid, no, na ang Biblia ay galing sa Diyos. Mandakin nyo, ang mga hula na may bilang almost 300 or around 300, sabihin natin, no, mga hula patungkol sa Panginoong Hesus sa lumang tipan, lahat-lahat na ito ay nagkatotoo o nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Hesus. Oo. Kung ang mga hulang yon sa lumang tipan o ang Bible ay galing sa tao, paano mangyayari yon? Na yung mga sinabi, sinulat 100 years ago and even thousands of years ago patungkol sa Panginoong Hesus, no, ay lahat naman nangatupad dito sa bagong tipan. Makikita natin doon ang kamay ng Diyos na gumagalaw. Kasi nga ang lumang tipan ay galing sa Diyos at ang bagong tipan ay galing sa Diyos. So ito ang isang patunay, no, na hindi isinulat ng tao lamang ang Bible, kundi ang may akda ay ang Diyos. So balik po tayo sa Panginoong Hesus.
Sabi nga po ay pumunta sila ng Bethlehem sapagat doon magpapatala ayon sa kautusan ni Augustus Caesar, pagtupad ni Jose, no? Sapagat taga doon po sila. At doon po sa Bethlehem ay pinanganak nga ang Panginoon. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ang malungkot nga lamang, no? At alam natin ito, na sa paghahanap po nila ng kwarto, kung saan sila pwedeng magpalibas ng gabi, ay wala pong nagbigay sa kanila ng magandang kwarto kung saan sila pwedeng matulog ng gabi na yun. At kabuanan na ni Maria. Oo. Kaya doon po sila napunta sa isang sabsaban, in a manger, sabi po. Masasabi pa naman po natin na si Maria naman ay responsableng nanay at hindi niya po basta-basta lamang iniluwal kung saan-saan ang Panginoon, knowing na ito ay galing sa Diyos. At ito ay ang bugtong na anak ng Diyos. So, makita mo natin sa mga larawan, ang common na pagkakaunawa na inayos din naman, maganda din naman ang lugar na kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. At maulit po natin ang pagbibigay po natin ng emphasis, ng diin na ang word na firstborn, nahulugan na mayroon pa siyang ibang naging anak. No? Kasi kung nag-iisang anak, sulong anak, ang tawag natin doon ay unico hijo, o bugtong na anak. Ayan, no? Subalit tinawag siyang firstborn sa mga tuwid mayroon pang mga sumunod. At tama po tayo sa ating pangunawa sapagkat ito ay sinusuportahan ng mga talata ng Biblia katulad ng Matthew 13:55 hanggang 56. Sabi po rito, hindi baga ito, tumutukoy sa Panginoong Hesus, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi nga ba si Jose ay isang anluwagi? At ang Panginoong Hesus naging katukatulong niya sa kanyang gawain. No? Kaya doon sa kanila, ang pagkakakilala sa kanya, anak ng anluwagi. Yan. Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? Ayan. No? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid na babae. Ayun. No? So alam po ng mga tao doon, no? Sa Nazareth na siya yung anak ng anluwagi at anak siya ni Maria at mayroon siya mga kapatid at binigay pa po ang pangalan ng mga kapatid niya, Santiago, si Simon at saka si Judas. Ayan, no? So isa pong kakaibang marahil na kaalaman ito sa iba, ang mga nag-iisip na isa lamang na anak si Panginoong Hesus ni Maria. Siya pong panganay, ibig sabihin meron pa siya ibang mga kapatid. At marami pa rin po ang umaayaw sa Panginoon. Katulad po ng pangyayari nung ipanganak siya, naghanap po sila ng kwartong mapagpapalibas ng gabi, kung saan sila matutulog. Ano? At doon nga ay nayawan sila ng mga nagpapaupa ng mga kwarto ng gabi po yun. Alam niyo po sa ating mga panahon ngayon, marami pa rin po sa mga tao ang wala ng puwang ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan para po sa ating Panginoong Hesus. Para po sila yung mga tao noong panahon na ipapanganak ang Panginoong Hesus. Kung alam lamang sa nila na yung ipapanganak ay ang hari ng mga hari, baka mag-uunahan po sila ng pag-o-offer ng kanila pong mga kwarto. Para po sa ating panahon, kung maunawaan sana ng mga tao kung sino ang Panginoong Hesus, kung ano po siya, baka sasampalataya po sila at gagawin ang lahat upang maging komportable ang Panginoon sa kanila. Subalit hindi po ganoon. Sapagkat unang-una ang mga tao ay ayaw makinig ng kanyang mga salita at kung makapakinggan man ang kanyang mga salita, ayaw po nilang sumunod, ayaw po nilang tumalima sa kanya. So ang tao katulad noon at hanggang ngayon ay mayroon pa rin pong pag-ayaw, hindi pagtanggap sa kanya. Ang kapanganakan ng Panginoon ay nangyari nga isang gabi. Lucas 2:8-14, ipinalam ito sa mga anghel. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them,
And the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Nagpakita mga anghel sa mga pastor na nandoon sa parang ng gabi po na yon. And then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Pinalam sa mga pastor ang kapanganakan ng hari ng mga hari na tinawag na mabuting balita. Kapanganakan ng Panginoong Hesus ng gabi po na yon. At nais po nating bigyan ng pansin na nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, ang mga pastor po na ito ay naroon po sa parang at pinapakain po ang kanilang mga tupa. Nangulugan sa mga tuwid na hindi po taglamig ang panahon po na yon. Sapagkat mayroon po mga damo na pwede pong kainin ng mga tupa. At gabi po iyon, oras na kung sa mga taglamig na lugar na katulad ng Palestina ay hindi po mangyayari, sapagkat sa mga panahong taglamig, ang mga damo ay nababalutan o natatakpan ng yelo o kaya ng snow. Subalit nung ipanganak ang Panginoong Hesus, maliwalas po ang panahon. Kaya sinasabi natin, most probably ay hindi po Disyembre ang kanya pong kapanganakan. Ipinanganak po ang Panginoong Hesus sa ilalim po ng lumang tipan. Kaya naman ang mga seremonya na ayon sa lumang tipan ay sinagawa ng pamilya. Halimbawa, 8 araw pagkatapos ay ang tinatawag na circumcision ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. At siya rin po ay dinala sa templo upang maghandog doon ayon sa lumang tipan. 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati ang inihandog. Ang lahat pong ito ay ayon sa lumang tipan. Ayan ang Panginoong Hesus doon sa templo kasama ng kanyang mga magulang. At pagkatapos po na maganap nila ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nagbalik sila Jose at Maria kasama ang sanggol na si Hesus sa Nazareth doon sa Galilea. Habang lumalaki ang Panginoong Hesus, noon pa lamang po siya dinalaw ng mga pantas. Chapter 2, verses 1 to 5. Maaaring ito ay ikabibigla ng ilan sapagkat ang usual na nakikita po natin, no, sa mga bilin, tinatawag nila, the manger. No? Nandoon ang baby Jesus, nandoon yung mga shepherds, at nandoon na rin yung mga hari. At sasabi nila ay 3 na mga hari. Bagamat sa ating pumabasa ay hindi po tinawag ng mga hari, sa halip tinawag silang mga pantas. At wala pong bilang na ibinigay. Ito basahin po natin. Chapter 2 verses 1 to 5 ng Matthew. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, "In Bethlehem of Judea." At then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he said to them, and he sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also." And when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Ang ating pong mga mapapansin sa ating mga binasa, tulad ng unang sinabi ko mga kapatid, at hindi po sila tinawag na mga hari at hindi rin sinabi na 3 o 3 kings, bagamat nakasanayan po yan ng karamihan. At ang panahon na kanila pong pagbisita
ay noong ang Panginoong Jesus ay young child. Ayan, verse 7 and 8. Ang tawag sa kanya ay the young child na. Go and search diligently for the young child. At kapag sinabi natin young child o bata, no, hindi na siya yung sanggol. Lumipas na rin ang ilang mga taon, masabi po natin. At ang sabi pa sa uling bahagi, till it came and stood over where the young child was. So hindi na po doon sa sabsaban pumunta ang mga wise men sa kanila pong pagbisita sa Panginoong Jesus. At ang kanila pong pagbisita, katulad ng ating nabasa na, ay sa pag-uutos ni King Herod at sa kanyang pagdadahilan na kapag nakita raw ay sasamba rin naman siya. Subalit, ating pong mababasa na ang dahilan, totoong dahilan ay upang patayin niya ang bata sapagkat ito ay threat sa kanyang pagiging hari. At may tuloy natin ang pagbabasa. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child, again the young child, with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Naisip ko mga kapatid, siguro ito yung dahilan, no? Yung kanilang mga gifts. Ang dahilan kung bakit sinasabi ng karamihan, ng iba, na tatlo yung mga hari na dumalaw sa kanya. Kasi tatlo yung kanilang regalo. Well, sobra-sobra po yan na pagbibigay ng konklusyon. No? Dahil tatlong regalo ay tatlo na yung taong nagbigay. Dito sa ating larawang nakikita, may mga larawan na ipinapakita na hindi tatlo, hindi lamang tatlo. Mayroong 4, mayroong 5. Hindi po kasi sinabi ilan talaga. Alam nyo, pwede nga naman na ang 2 tao ay magbigay ng 3 regalo. O ang 4 na tao magbigay ng 3 regalo. O 5 tao magbigay ng 3 regalo. Pinagsama-sama nila ito na regalo sa isang bata, halimbawa. So, hindi natin sinasabing ganoon talaga. Basta mga wise men ang pumunta at mayroon silang 3 regalo. Matthew chapter 2, ang mga pantas ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip. Kikita natin no, ang kamay ng Diyos kumikilos. No? Alam niya na ang diablo ay nais talagang mapuksa, mawala ang Panginoong Jesus at nang hindi maging failure yung plano ng diablo sa tao. Kung ang Diyos ay nais niyang baligtas ang tao, ang diablo ay gumagawa rin ng paraan na hindi baligtas ang tao. Kaya una, pinigilan nga niya ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Yung lineage, alam mo, yung genealogy niya doon sa lumang tipan pa, sinubukan na ng diablo yun na mawala, maputol, mamatay yung mga hari na panggagalingan niya. Hindi nga lang nangyari. Hanggang doon sa kapanganakan niya. Ito na naman. No? Gusto na ng diablo na mapatay ang young child, ang Panginoong Jesus na bata. Kaya siya na naman ang may akda nito. Nilagay niya sa isipan ni Herod. At si Herod ngayon ay naghahanap ng paraan. At ito nga, ginamit niya yung mga pantas. Subalit ang Diyos naman ay ginawan pa rin ng paraan ito. Pinagsabihan niya ang mga pantas na huwag silang bumalik kay Herodes sapagkat pagtatangkaan niya yung bata. Papatay niya yung bata. At ganoon din naman, nagpakita ang anghel ulit kay Jose. At sinabihan siyang tumakas sila papuntang Ehipto. At yun ay sapagkat hinahanap nga ni Herodes yung bata. At nasusulat sa Matthew 2:20, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tungo ka sa lupain ng Israel sapagkat nangamatay na ang nangamimiti sa buhay ng sanggol. Pagkatapos nilang manggaling sa Ehipto at namatay na si Herodes, ay sinabihan naman siya ngayon na pwede na silang bumalik sa Israel. Kaya lamang, nalaman din naman niya later on na ang pumalit naman kay Herodes, yung kanyang anak, at natakot din na naman si Jose. Pero pagbalik po nila ng Israel, ay doon sila sa bayan ng Nazareth. At ang sabi niya,
upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Ayan. Kaya pala doon siya tumira. At nabalitaan nga ni Jose na si Arquelao na ang maghahari sa Hudiya, kahalili ng kanyang amang si Herodes, at sa takot niya ay hindi pa rin po siya bumalik doon sa Jerusalem. So sa Nazareth naglagi ang pamilya ng Panginoong Hesus, no? At ang Panginoong Hesus ay sabi natin na tumulong sa gawain ng kanyang ama bilang isang anluwagi, karpintero. Sabat yan po ang kultura ng araw. Kung ano pong trabaho ng iyong ama ay tutulong ka roon. So si mga farmers, nagkaroon ng mga farmers ng mga anak, karoon din mga karpintero mga anak. At ayon sa Lucas 2:14, ang 40, ang Panginoong Hesus, at lumalaki ang bata at lumalakas at tapuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. At habang naroon sila sa Nazareth, ay nagsisiparoon sa Jerusalem taon-taon ang kanyang mga ulang para sa kapistahan ng Paskwa. Dito ay pinapakita ng Panginoong Hesus ay lumaki sa isang relihiyosong pamilya. Yung tamang pagka-relihiyoso, na sumusunod lamang po sa nasusulat. Sapagkat mayroong mga relihiyoso na hindi po ganoon. Matthew 15, versikulo 8 at 9, may mga tao noong panahon nila, mga Hudyo, kahit sa ating panahon, na sumasamba sa Diyos, pamagitan lamang ng kanilang bibig, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. Naniniwala po tayo, ang pamilya ng Panginoong Hesus na kanyang kinalakihan ay hindi po ganoon. Sila po yung mga matapat. Dumalo po ng taon ng kapistahan ng mga Hudyo ang kanya pong pamilya. Kahit na itinangaulugan ng iwanan ng nanay ang ilan sa mga anak niya, hindi po ito maging madali sa kanya. At tutuusin, ang mga required lamang po sa kapistahan ng mga Hudyo ay ang mga kalalakihan. Subalit kung mga kababayan ay gusto namang pumunta, ay pwede rin namang mapumunta. At ganoon po ang ginawa ni Maria. Sumama po siya. At nang ang Panginoong Hesus ay maglalabing 2 taon, ay sumama na rin siya doon sa Jerusalem, sa kapistahan ng mga Hudyo na tinawag nilang Paskwa. At nang siya po ay sinama roon, nahulugan ang kanyang mga kapatid, sina Santiago, Simon at si Judas, ay naiwan sa bahay. Mga maliliit pa sila. So kita po niyo ang sakripisyo na ginawa ng mga magulang, lalo na si Maria, isang nanay, iiwanan ang mga anak upang makagawa ng isang, sabi natin, paglilingkod doon sa templo. Hindi po naging madali, pero ginawa pa rin po ito ni Maria. At sa kanila pong pagdalo sa Paskwa ay mayroon pong pangyayari na very interesting. Luke chapter 2, verse 43 hanggang 52. Mabasa po natin. When they had finished the days, as they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. And Joseph and his mother did not know it. But supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and acquaintances. So when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him. Now, so it was that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Ang nangyari, pauwi na sila, akala ng mga magulang niya, kasama siya sa pag-uwi. At nung hanapin nila, wala siya roon sa grupo ng mga pauwi. Kaya naghanap po sila 3 days. Natagpuan nila doon po sa templo. Nakikipag-diskusyon. Well, hindi actually diskusyon yun. Kasi ang sistema ay mayroong tanungan. Magtatanong yung isa sa mga leader ng templo at tatanungin niya yung audience, ano ang nararapat ayon sa kautusan ng Diyos. At yung mga nakikinig ay magbibigay ng kanilang mga sariling mga ideas na naayon din naman sa kautusan. Pagkapatuloy ng ating pagbabasa, verse 47, and all who heard him, sa pakikipagtalastasan ng Panginoong Hesus doon sa loob ng templo, all who heard him were astonished at his understanding and answers. So when they saw him, they were amazed.
And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. And he said to them, Why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? But they did not understand the statement which he spoke to them. Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, in favor with God and man. Normal din po pala na mga magulang si Jose at saka si Maria, assuming, akala po nila kasama nila si Jesus sa kanila pong pag-uwi. Hindi po pala at nawawala. Katulad din ng ibang mga magulang, minsan iisip lang natin, nandyan lang yung ating mga anak, yun pala ay naliligaw na o nakidnap na yung iba. Malungkot. Kaya maganda pong batas sa bahay, ang mga bata, huwag basta-basta po lalabas ng bakuran. At hindi naman po sila naging mga pabaya. Agad-agad sila bumalik po sa pinanggalingan nila. At doon nga nakita nila ang Panginoong Hesus, kapiling ng mga guro. Pinapakinggan sila at sila ay tinatanong. At tulad ng ating nabasa, no, ay namangha ang mga naroon sa paligid. No? Ang sistema po nila ay tanungan lang naman ng pag-aaral. Tatanong ang mga guro at sasagot kung mayroong maisagot ang mga nakikinig. At ganoon lamang po. Sa masagot ng Panginoong Hesus, namangha ang marami. At nagtanong na po si Maria sa kanyang anak nang makita po ito. No? Maunawaan po natin ang kanyang emosyon. O baka yung ibang mga nanay ay sobrang galit na ay kung ano ang magawa sa kanilang anak. Ang tanong lang naman niya ay, saan? Bakit mo ginawa ito sa amin? Your father and I have sought you anxiously. Nababahala na kami, nababalisan na kami sa paghahanap sa iyo. At ang sagot ng Panginoong Hesus, very enlightening. Luke chapter 2, verse 49, Why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Di ba ninyo alam na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Nakalimutan po nila marahil na ang alaga nila na Jesus, ang pangalan, ay siya pala itong bugtong na anak ng Diyos. O ipinakita ng Panginoong Hesus ang purpose niya, ang mission niya dito po sa lupa. Ang gawin ang kalooban ng kanyang ama. At sa Juan 4:34, ang sabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng aking ama. At sa kanyang pangaral, sinasabi niyang, Seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakamahalagang aral. Pinakita ng Panginoong Hesus, ginawa niya po ito at ipinangaral niya. At narapat nga rin po sana na tayo bilang mga alagad ay masunod po natin ang unahin ang kalooban ng Ama. At ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga magulang, pagkatapos po ng pangyayaring yun sa templo, ay bumalik po sila sa Nazareth. At sinabi nga po na ang Panginoong Hesus ay lumalaki sa karunungan, sa pangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito po ang tinatawag natin na balanced growth, na nararapat din naman na maibigay po natin sa ating mga anak, apo. Sa mga magulang po ito na responsibilidad na tingnan, no, na ang paglaki ng anak hindi lamang po magiging physical. Lumaki ang pangatawan, okay yan, no? Pero ganoon din dapat ang karunungan. Pero hindi lamang intellectual at physical. Kailangan din naman ng spiritual. Sabi rito ay sa pagbibigay lugod sa Diyos. So alam din dapat ng mga kabataan, mga bata, mga anak natin, no, ang patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang salita, patungkol sa mga katuruan ng Biblia, patungkol sa kaligtasan. Kaya yun, napakabuti mayroon tayong mga Sunday schools para sa mga bata. At hindi lamang po yan, pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. So ito naman yung social growth ng mga bata. Na sabi nga po natin, itong pandemya ay naipagkakait sa kanila sapagkat nasa loob lamang sila ng mga bahay, pinagbabawalang lumabas. At ngayon sa mga ibang mga areas na medyo maluwag-luwag na ang restrictions, 5 years old and above, pinapayagan na po sila. So ito po, no, ang ating pag-aaral patungkol
sa kapanganakan at kabataan ng Panginoong Hesus sa series of lessons po natin na ating pinamagatang The Life and Ministry of the Lord Jesus Christ. Ngayon pong panahong ito, pagkakataong ito, ating napag-aralan na ang pakakapanganakan ng Panginoong Hesus. Ayon po sa mga nasusulat, mayroon po mga kaibahan doon po sa nakagawian na po natin na mga impormasyon tungkol sa kanyang birthday. At napag-aralan po natin ang pagbabalik po nila sa Nazareth, doon po sa Galilea, kung saan po sila nanirahan, at yung pagpunta-punta po nila doon sa templo, doon sa Jerusalem. At sa pagpapatuloy po natin sa ating mga pag-aaral, hoping po tayo, umasa po tayo na mas marami pa tayong mauunawa ang mahalagang mga lessons mula sa kanyang buhay, lalo na po sa kanyang mga pangangaral. Loobin ng Panginoon, makakarating po tayo doon sa mga paksa na yon. So hanggang dito po ang ating pag-aaral at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. At Brother Alfred, are you there?